Hello, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. Boss Noli Vlog po muli nagbabalik. At welcome back po tayong lahat sa ating munting YouTube channel. So isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta na po kayo for today's vlog mga boss? So magbibigay tayo ng konting tips. So simpleng pamamaraan ng diskarte. Base na rin dun sa mga humingi ng tips sa atin kung paano bang diskarte natin kapag ka tayo ay lumalaban. Yan, especially kapag ka sa ulutan. Kapag ka po kasi derby, medyo mahirap. So hindi po ganun kadali kapag ka po naghahanda ng manok at lalaban sa derby. So itong ibibigay natin na kaunting tips. Yan, konting idea dun sa base na rin dun sa mga nagtanong sa atin kung paano ba yung simpleng way natin kapag tayo ay lumalaban sa mga hack fight. So ayun, shout out dun sa humingi ng video na to. So ibibigay ko sa inyo yung simpleng tips. Ito po ay base sa ating karanasan, and then higit sa lahat, ito po ay sariling opinion ko. Pwede nyo pong sundan at pwede pa rin hindi. So wala namang mawawala. So nasa sa inyo po yan. So let's go mga boss. So mga boss, sa pamamaraan ko ng paglalaban, so sa akin tinatyaga ko po talaga. So pinagpupuyatan, talagang ang pagkukondisyon po kasi ng manok hindi po nakukuha ng instant. So kinakailangan pagpuyatan nyo yan, dahil nga sila ay bibigyan nyo ng training. So hindi po pwede yung 1 week lang. So kung gusto nyo na kayo ay kahit paano pumarehas at saka bigyan nyo ng magandang laban yung manok nyo, so yun yung dapat nyong gagawin. So pagpupuyatan nyo yan, bibigyan nyo ng magandang training, and then supplement. So wag po kayo magre-rely dun sa 7 days conditioning, at saka wag po kayong umasa dun sa swerte. Eka nga, huwag kayo maniwala sa swerte, malas yun. So dapat kung gusto nyo na kahit papano mabigyan ng magandang laban yung manok nyo, so bigyan nyo ng magandang training at mahabang pahinga. So nasa ganon ay syempre kapag po lahat naman po na pumupunta ng magsasabong sa sabungan, isa lang naman ang goal yan, ang manalo. Kaya ang nangyayari, pagalingan na lang po sa conditioning, sa paghahanda ng manok. So wag po nyong gagawin na kapag ang manok nyo hugutin nyo sa talian, so kawawa naman sila. At syempre pera rin yung ipinupustan nyo ran, at saka ang manok nyo syempre binili nyo rin yan, hindi nyo naman yan pinulot lang. So kaya kung gusto nyo na mapalaban kayo ng patas at hindi naman kayo maging kawawa sa sabungan, so yung ina-advise ko lang, dapat bigyan nyo ng magandang training yung manok nyo, para na sa ganon hindi tayo pinagtatawanan. So the best learning mga boss, kapag ka po kayo ay nagbabalak, so nagpaplano kayo na gusto nyo lumaban, so especially kapag ka po kayo ay nagtatry pa lang, nag-umpisa, so unahin nyo sack fight lang muna kayo lumaban. Huwag muna kayong lalaban sa mabigat. Ngayon ay pag-aralan nyo muna yung proseso ng inyong paghahanda ng manok, sapagkat ang paghahanda ng manok mga boss parang pagkain niya na tinitimpla. So dapat
sa ginagawa nyo pagtitraining, doon nyo makikita sa manok nyo na hinahanda kung nagtutugma, kung akma yung ginagawa nyong pagtitraining. So remember mga boss, ang goal nyo kapag pupunta kayo ng sabungan is manalo. So dapat ay para maganda ang maging record nyo at maging consistent kayo. So kagaya nga nung una kong sinabi, bigyan nyo sila ng magandang training at huwag kayong umasa sa swerte mga boss. Iba pa rin yung hinahandang manok, dahil ang mga nagpupunta sa sabungan at naglalaban ng manok, hinahanda po nila yung kanilang manok, hindi po nila binubunod yan. Lalo na sa panahon ngayon, marami pong labanan na malalaki ang premyo, kaya mas masarap lumaban kapag ang manok nyo ay naihanda nyo ng maayos. Kagaya nga nung unang sinabi ko mga boss, ang pagkukondisyon ng manok ay tiyagaan, wala pong nakukuha sa instant. Hindi po pwedeng bubunot lang tayo ng manok at ilalaban. So kailangan, para tayo ay makilala bilang isang backyard, so sa atin naman ang proseso natin is mapa derby attack bite, same lang ang conditioning. So magkaiba lang yan, ang pinagkaiba lang yan sa derby kasi is kailangan mong mag-maintain nung kanilang timbang. Unlike dun sa hack fight, okay lang yan dahil ulutan naman yung labanan. So para kayo ay hindi magmukhang kawawa sa sabungan, so dapat huwag kayong papayag na kayo ay malalamangan. So dapat mga boss, ang diskarte kapag kayo nasa ulutan, hindi bali na yung kalaban nyo ang bumabalikat sa inyo, wag lang kayo ang bumabalikat, sapagkat kapag ang manok nyo, lalong lalo na kapag bata, kawawa kayo. So dapat lagi kayong nakakaangat ng konti or pumaparehas. Tandaan nyo mga boss, maraming sinungaling sa sabungan, kaya medyo ingat-ingat kayo. Kahit na sobrang laki ng manok nila, sasabihin nila maliit. So dapat be wise. Yan. So dapat ang manok nyo pinapakiramdaman nyo ng maayos bago nyo sila ilaban. Wag po natin sasabihin yung wag po natin ibabase lagi yung bahala na si Batman, at saka yung kung hindi naman natin sila nakikitaan ng maayos nagalaw, so wag po natin silang pipilitin. Para na sa ganon, syempre lahat naman tayo pag pumupunta na sa sabungan, dala natin yung kaba, hindi yan nawawala. So kahit ako naman ganon din So yun lang, kapag po tayo lumaban, iba yung may confidence pagdating sa kahit na sino man yung pagdating mo sa ulutan. Siyempre kilala mo yung manok mo, iba yung may confidence, hindi ka matatakot kahit sino yung kalaban mo. So yun lang yung tip. So at siyempre naman, bago kayo pumunta ng sabungan ay siguro naman dala nyo yung inyong pride. So iba po kasi yung feeling ng kapag po tayo ay nananalo, especially kapag big time yung nakakalaban natin, iba yung feeling nun. So eka nga ang kasiyahan kapag po ang manok na alaga natin nakita nating nananalo sa gradas. So lagi nyo lang tatandaan mga boss, sa paglalaban ng manok at paghahanda ng manok, wala pong instant. So dapat pagtiyagaan nyo po yan, wala pong nakukuha sa mabilisan. So yun lang mga boss, at naway nakapagbigay tayo ng kaunting maliit na detalye, kaunting tips sa pamamaraan kapag po tayo ay maglalaban ng manok. So dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit nyo yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video.
So bago po tayo magtapos mga boss, meron lang po tayong konting shoutout. Shoutout po dun sa mga subscriber natin, dun sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta. Shoutout po kay Virgo Azul 888 Game Farm. So boss, shoutout sa iyo at maraming salamat sa pagsuporta mo. And also shoutout po kay Boss Marvin's Backyard. So boss, shoutout po sa iyo at mabuhay ka. And then ang panghuli ay shoutout po kay Boss Moss Kelab Game Farm. Boss, shoutout po sa iyo at mabuhay din po kayo. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.